Ito yung napakagandang balita mga kababayan mula sa Palasyo Malacanang. This is for all government workers. Breaking siya mga kababayan. Ito yung patunay na ang ating Pangulong Bongbong Marcos po, tinutupad niya kung ano yung kanyang pangako sa ating mga mamamayang Filipino. And that includes our government workers. Ayan po mga kababayan, nagpalabas ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng Executive Order number 64, increasing the government worker salaries. Salaries and granting them additional allowance. Di ba mga kababayan, nakakatuwa? Yan po ang ating Pangulo. May prinsipyo, may isang salita. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos, BBM. 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 Di ba, mga kababayan? Ito yung sinabi niya sa kanyang SONA promise. Yan po. PBBM delivers on his SONA promise with new executive order raising salaries and providing medical allowance for government employees. Yan po, mga kababayan. Sabi dyan, under Executive Order 64, the updated salary schedule applies to all civilian government personnel in the executive, legislative, and judicial branches, constitutional commissions, and other constitutional offices. Sabi niya mga kababayan sa kanyang SONA, para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. So last year SONA po ito mga kababayan. At hindi lamang yun, mayroon ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranches. Naglaan na tayo ng pondo para rito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Yan po mga kababayan, ang first tranche. Yan ang salary grade 1 to 33. Lahat po, mula sa pinakamababang salary grade hanggang sa pinakang mataas. Second tranche, third tranche mga kababayan, fourth tranche, sunod-sunod po. Ayan po, Executive Order 64 takes effect retroactively, which means that the first tranche of implementation will be effective on January 1, 2024. Qualified government employees will also receive a medical allowance of 7,000 per annum as subsidy for the availment of health maintenance organization, HMO type benefits. Mahal na mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating mga kababayan Filipino. And that includes yung ating mga government workers siyempre. Kasi yung mga government workers, katuwang niya sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. So alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pangangailangan ng ating mga government workers. At sana pati sa mga pribadong companies, habulin din po ninyo. Kaya nga po tinutulungan din ng ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, ang sektor ng negosyo. Gusto niya umunlad ang mga businesses at paramihin pa yung mga investments dito sa ating bansa para mga kababayan makahabol din sa level ng pasweldo yung mga nasa sektor ng sa pribadong sektor. Di niya Mr. Maravillas, kasama dyan si Inday sa may increase. Kasama po si Inday kahit wala mga lahat po ng branches applicable po. All government personnel in the executive, si Inday sa executive siya, legislative and judicial branches,
constitutional commissions in other constitutional offices. And siyempre, hindi man lang po nito mga kababayan sakop yung national government agencies, kasama pati yung mga local government units, mga LGUs. Sakop yan lahat kasi executive. Yung mga LGUs may executive din, may legislative. Di ba? So, sakop lahat ito. All government. Per sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sunil po. Kaya dapat palakpakan mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Logi lang po sa sa Office of the Vice President. Si Inday po, 2 million yung 2 million yung sweldo niya. Sa isang taon, mga kababayan. Tapos from 703 million pesos na budget noon ni Leni Robredo noong 2022, ang iniingi ni Inday po, 2 billion plus na. Logi po sa Office of the Vice President. Imagine 2 billion. Kaya kailangan pong busisiin ang budget ni Inday ng Kongreso kasi hindi commensurate sa serbisyo na nakukuha po ng ating mga kababayan. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Pinapainit mo naman ang ulo ni Inday at ng mga DDS. Lagi man pong mainit ang ulo ng mga Duterte. Kaya nga, dahil sa mga pag-iinit ng ulo nila, napasok sila sa kung ano-anong problema. Yan ang consequence ng kanilang mga aksyon. So yung executive order, mga kababayan, pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin by authority of the President. Kahapon lang mga kababayan ito pinirmahan. It takes effect immediately upon publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation.
So sabi ng ating Pangulong Bongbong, given anya the prevailing economic circumstances, including the erosion of purchasing power due to inflation, there is a need to update the salaries and benefits of government personnel in order to maintain a competent, committed, agile, and healthy workforce, thereby promoting social justice, integrity, efficiency, accountability, and excellence, and ultimately translating to increased productivity and higher quality of public service. So kasama po si Inday sa tatanggap ng salary increase plus allowance. So importante na may uwi naman pong maganda. So dapat may improve public service. Magtrabaho ka naman. Hindi na yung nagbakasyon na nga, mga kababayan ng matagal, wala na siyang trabaho, naghihintay lang ng pagkakataon as self-appointed designated survivor, pagkatapos kukubra ng sweldo. May increase. Wala man trabahong maayos. So, kung hindi man po i-deliver ang conditionalities, may kukuhan po dito may sinabi rito sa executive order para daw ma-deliver ang mas mataas na quality ng public service. Kaya yung mga supporters po ni Inday, wala na kayong rason na magreklamo na mataas ang presyo ng mga bilihin. May increase na si Inday. Di ba? So, dapat kami naman ang mag-demand ng magandang serbisyo para hindi lugi naman yung mga taxes na binabayad ng mga mamamayang Filipino. Hindi puro reklamo. Sige reklamo, wala mang serbisyong maayos. Di ba? Inire-recognize ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talaga yung inflation po, hindi maiwasan yan. Kasi, tingnan ninyo, buong mundo binabaha. Yung China na kaibigan ninyo, binaha pati North Korea, nag-offer yung South Korea ng tulong, ayaw. Ma-pride talaga, yung mga communist, mga kababayan, ma-pride. Tinutulungan ng South, tutulungan niya kami, walang response, mga kababayan sa North Korea. Pero lubog yung North Korea, just like what happened dito po sa atin. Saka sa China ganun din, mga kababayan. Kaya baseless po yung mga akusasyon ng mga nausog. Talagang it can be blamed, mga kababayan, sa matinding pagbuhos ng ulan. Kasi hindi lang yung Metro Manila yung nalubog, pati yung China. Magaganda yung mga infrastructure ng China. Di ba mga nausog? Pag China, puring-puri ninyo. Pero nalubog din sa baha. So yung mga pagbaha at economic crisis that resulted to, inflation. That is a global phenomenon, mga kababayan. At ina-address ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa atin ang epekto ng inflation. That's the reason why nagpalabas siya ng executive order raising the salaries ng ating mga government workers. So with this, yung purchasing power ng ating mga government workers siyempre tataas. Magkikinabang din yan yung pribadong sektor, yung mga may-ari ng mall. So kayo na nasa pribadong sektor na magiging beneficiary, kasi di ba, pag may pangbili, kasi dumagdag yung sweldo, saan man yan mapupunta yung sweldo? Kung hindi sa mga malls. So kayong mga nasa pribadong sektor na nag-operate ng mga malls and other companies po, siyempre dadagdag din yung inyong sales kasi may purchasing power na. Tumaas yung purchasing power ng mga empleyado sa gobyerno. O di magkikinabang po kayo. Kailangan din na increasean din ninyo yung sweldo ng mga empleyado po ninyo para, sabi nga dito sa amin, sarama yung pakinabang. Di ba? Ano niya, Mr. Maravillas, na sarama? Lahat magkikinabang. Dapat. Yung pera naman po, dapat i-circulate talaga yan. Yan ang sabi ng mga marurunong, mga ekonomista. Huwag dapat na yung pera natin laging nakatago. Although, hindi man natin sinasabi na waldasin natin ang waldasin lahat. Magtago rin. Pasiguro para sa future. We have to save. Pero,
importante yung pera po natin. You circulate it. So pwede na din kayo yung mga savings ninyo kasi hindi na kapos. Ipag-invest ninyo sa kahit na mga maliliit na negosyo. Paturo kayo sa mga marurunong para pasiguruhin po ninyo yung inyong retirement. Pag hindi po, kawawa yung pagtanda natin. Di ba? So kasama rito, mga kababayan, pati yung mga government-owned and controlled corporations or GOCCs na hindi covered by Republic Act 10149 or the GOCC's Governance Act of 2011 at ng Executive Order 150 Series of 2021. And the local government units are also covered by Executive 64. Kasama po yung mga local officials at mga local government employees sa mga lungsod at provinces and municipalities. So sabi rito, the updated salary schedule will be implemented in national government agencies or NGAs in 4 tranches. The first, ngayong taon, retroactive siya. January 1, 2024. Ang susunod, next year siyempre, January 1, 2025, January 1, 2026, and last, January 1, 2027. Fiesta na po, party yung ating mga yung ating mga government employees. O ano pa kayo? BBM. BBM. O di ba? So siyempre yung DBM, siya po yung task na magpalabas ng guidelines. O ngayon dito tayo mga kababayan sa isa pang balita. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan niya yung tulong ng mga journalist. Ngayon anya, more than ever, dahil sa pagkalat po ng fake news in AI, an era of fake news in AI. Di niya, Mr. Maravillas, masasabi mo dyan? Tama po, kasi matindi ngayon po ang fake news. Pero alam naman natin kung sino po yung peddlers ng fake news. Karamihan po sa mga peddlers, galing po sa mga nausog. Sila po ang number 1 na peddlers ng fake news. Kaya talaga, tama itong panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga journalist. Kasi nang mauso po yung social media, naglitawan yung mga vloggers. Buti sana kung may basic knowledge man lang po sa journalism. Wala po Kung saan nagmula, mga kababayan, basta't may internet, may cellphone, vlogger na. Political vlogger na po. At dahil wala po silang basic training, wala din sila mga kababayang alam tungkol sa broadcast ethics, yung code of ethics ng mga journalist and broadcaster po. Mga ignorante po sila. Kaya tingnan nyo po mga kababayan pag pinakinggan ninyo, ang babastos. Palibasa yung leader nila, yung model nila, sila yung nagpauso po ng pagmumura. Sa totoo lang po, bawal po yan sa broadcast ethics. Pag ginawa mo yan sa mainstream po, suspendido ka. Yung license mo as a broadcaster and member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, babawiin sa'yo, tanggal ka. You'll be banned. Walang mag-hire sa'yo ni isang radyo, mga kababayan. Yan ang patakaran po sa mainstream. So may sinusundan kami kasi I've been with the mainstream po for close to 40 years. Kaya alam na alam natin yan. And I occupy po a position sa broadcast. Mula reporter po hanggang station manager. Pero ito po mga nagsipaglitawan ng mga vloggers po. Lalo nitong mga supporters ni Maudigs. Mga reject po. Mga uncivilized po, mga kababayan, hindi naturuan ng tama, na kaya napuno po ng basura yung social media. Basura yung mga bibig, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, madidistinguish natin yung mga naturuan na tama, yung may training po sa journalism, at may alam sa broadcast ethics. Ang masama po, yung impluensya nila
sa ating mga mamamayang Filipino. Ayan tuloy, pati yung kanilang mga followers po, mga basura na rin po ang lumalabas sa bibig. Kung magmura mga kababayan sila, parang ngumunguya na lang ng bubblegum na parang si Digong po. Si Digong, di ba? Ngumunguya ng bubblegum para fresh yung kanyang hininga. Pero yung lumalabas sa kanyang bibig, parang yung tubig po sa imburnal. Ganon katindi. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan niya ng tulong ninyo na mga journalist, yung mga genuine na journalist, totoong journalist po, hindi yung kung sino-sino lang po, mga kababayan, nakabili lang ng cellphone na medyo maganda-ganda, tapos nakapakabit ng internet, naging vlogger na. O, di ba? Mga kababayan, at ang tatapang nila, pati apog. Matapang ang apog. Sabi dito sa balita po ng Philippine Daily Inquirer, yung ating Pangulo ay nanawagan, iningi niya yung tulong ng mga journalists in distinguishing facts from blatant lies niya. In an era of unregulated social media, misinformation and artificial intelligence. Kasi ito yung pinapakalat po, yung mga fake, tulad po ng pinakalat ng mga nausog na pulburon video. Pero yung mga followers nila, palibasa, pare-pareha silang mga sinungaling. Yung kanilang kasinungalingan, alam nilang fake. Dahil sa galit nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na wala man pong base na tama, baseless yung kanilang mga akusasyon. Naniwala sila sa kanilang sarili nilang gawa-gawang kwento, gawa-gawang kasinungalingan. Ganon katindi. Palibasa po, ang advisor nila, kulto. Yan ang masama doon po. So yung panawagan ng ating Pangulo, ginawa niya sa outtaking of the Board of Trustees ng Association of Philippine Journalists, Samahang Plaridel Foundation Incorporated sa Palasyo Malacanang. So sabi dito, the President himself was a victim of harmful AI-generated content when a deepfake video recording him supposedly ordering an attack on China circulated online. At yung latest nga po, mga kababayan, itong pulburon video po na pinagmamalaki ng mga kulto po ng nausog na nakapag-generate na daw po ng more than 20 million na mga views. Hindi man po nangangahulugan na marami yung nanood, naniwala na sa inyo, na-curious lang. Kaya pinanood po, pero nang mapanood nila, sa isang tingin pa lang po, alam ng fake, mas kamukha po ni Digong tapos ni Harry Roque. Kasi ano yun naman, Mr. Maravillas? Photoshop, inedit ng mga... Kaya nga po, ang daling i-edit, pero yung ginawa nilang video, malayong-malayo po sa mukha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga po, sa unang tingin, mas kamukha si Tin Filon. At saka, pag tinanggal mo yung buhok, mas kamukha ni Jason sa. O, di ba? Yes, sabi ng ating Pangulo, importante niya yung inyong papel of a free press and ensuring a vibrant and functioning Philippine democracy by keeping the public informed of important news and events, which in turn sheds light on matters of public importance. You likewise help in holding public officers, including myself, accountable for our actions, recognizing our work when we do well, and pointing out shortcomings whenever our work does not measure up to our sworn duties. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, hindi siya diktador. Libre po tayo na mga journalist na totoo, na mag-criticize po sa mga mga policy siguro na hindi natin nagustuhan. Ako nga po pwede nating punain yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga shortcomings niya. Wala mang problema yun sa kanya.
Kahit tayo sumusupport sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga nung hindi pa sinisibak si Inday po, hindi natin gusto yon. Pero naintindihan natin na kung sisibakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong manggagalaiti po, ayaw niya ng gulo eh. Wala ngang ginagawa yung ating Pangulong Bongbong ng masama sa mga Duterte, lagi silang galit, lalo pa kung sinibak si Inday. Kaya ang ginawa na lang, mga kababayan ng ating Pangulo, hinintay. Matalino yung ating Pangulong Bongbong eh. Hinintay na lang niya. Alam niya na nag-set na siya ng standards, di ba? Ituan niya yung mga standards natin. Pag, halimbawa, hindi yun na-comply ni Inday, yun na nag-pressure sa kanya na i-give up. O, di ba? Inanapan niya ng trabaho, siyempre. Kasi alam niya na yung DepEd po, malamlam, mga kababayan, malaman talaga ang naging contribution po si Inday as DepEd Secretary. Kahit nga po yung matatag curriculum, pinapareview na ngayon ni DepEd Secretary Sani Angara. Ngayon maganda yung mga ginagawa ni Sani Angara po as DepEd Secretary. Ini-engage niya yung lahat ng mga stakeholders tumulong para mapataas yung quality of education natin. So yun mga kababayan. So pwede tayo mag-criticize, pero kailangan po hindi destructive. It should be constructive. Yan ang gustong tumulong. Pag may kritisismo ka, kailangan may alternative kang naiisip na mas maganda. Pero kung wala ka mang mas magandang maitutulong po, gusto mo lang manira, ayan po ang yan ang foul. Hindi po maganda yung ganyan. Ngayon, yung mga nausog po, ina-accuse ako na sinisiraan ko daw yung mga Duterte. That is not true. Ang mga Duterte po, never nating siniraan. Ni si Inday siniraan natin. Ang ginagawa ko po as a journalist and a newsman, nagkikwento lang po ako ng ginagawa ni Inday at ng mga Duterte at mga kasama niya. Kaya lang po, yung kwento na kanilang ginawa, yun ang nakakasira sa kanila. Pero hindi man po ako gumawa ng kwentong nakakasira sa kanila. Nag-deliver lang po ako ng kwento as a newsman, as a journalist. Binabalita ko lang po kung ano yung ginawa nila. Only that, yung ginawa nila masama. Kaya nasira sila. Madaling sabi po, ang sumira sa mga Duterte sila, yung kanilang mga ginawa at ang kanilang bibig. Ang lumalabas sa kanilang bibig, masasama. Alimbawa si Inday, bakit nasira siya? Siya ba naman yung magsalita ng tambaloslos? Di ba yung tambaloslos? The word tambaloslos, dati nang masama. Iyon ang lumabas sa kanyang bibig sa galit niya kay Martin Romualdez. DepEd Secretary ka, magsalita kang tambaloslos. Ngayon, ikuininto natin, nagalit yung mga supporters. Sinisiraan ko daw. Paano kung sinisiraan? Ako ba yung nagsabi ng tambaloslos? Di ba si Inday? Tama? Ganun lang po. Ngayon, si Digong, sino ba yung nagmura ng nagmura at nagsinungaling ng nagsinungaling? Ngayon mga salita, pabali-baliktad. Ako ba yung nagsabi noon? Di ba siya? Sino nag-akusa sa ating Pangulong bangag? Ay, may adik tayong Pangulo. Pagkatapos, after several days, nagpapresko, nagsabi, hindi man niya ako nagsabi niya. Ngayon, nagkwento tayo. Nang magkwento tayo, nagalit yung mga supporters kung hindi kayo mga balisngag yung mga pag-iisip ninyo. Sisihin ninyo yung amo ninyo. What about yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit wala tayong kwentong masama? Wala mang ginagawang masama po yung ating Pangulo. Ni magsalita ng masama, wala. Tama ba? So, ang mga totoong journalist po is just like a mirror. Kami lang po ang refleksyon. Nagre-reflect ng kung ano yung ginagawa ng mga public officials. Kung maganda yung ginagawa ng public officials, di may maganda tayong kwento. Yun ang maririnig ng ating mga mamamayang Pilipino. Pero kung ang ginagawa ng public official masama, di masama din yung kwento namin. Ano man ang kwento nating mabuti kung ang ginagawa ng isang official masama? Tama po? Ang gusto kasi ninyong mangyari, kasi gusto ninyo yung leader. Kahit masama yung ginagawa, magkwento kami ng mabuti. Yan ang mali doon. Gumawa kayo ng mabuti.
para may kwento kaming maganda. Alam nga naman yung gawain ninyo, masasama. Tapos kikwento kami ng maganda. Ano yan? So yun ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Na kung may mga shortcomings anya kami, ikwento ninyo. At sabihin ninyo, you call our attention. Pero anya, pag may mga maganda naman, ibalita ninyo. Di ba? Yan po ang sabi niya. Continue niya upholding the integrity, ethics, and professional standards of journalism. Let your commitment to responsible, ethical, and fair reporting be the guide in inspiring your colleagues and aspiring journalists to follow your footsteps in the fourth estate. He assured journalists of his administration's support in ensuring the safety and welfare of all media and committed to fostering an environment where they can continue to freely practice their profession. Kung may mga shortcomings niya kami, sabihin ninyo. Walang censorship po. Yung sinasabi po ni Maudigs na sinisikil, hindi ka na makapagsalita. Sobra-sobra na nga po yung pagsasalita ninyo. Dapat nga, hindi tumigil na kayo sa pagsalita. Tama? Unang-una, umupo kayo for 6 years. Hindi nga ninyo nagawa eh. Di ba? Tama na. Tapos na yung inyong trabaho. Ibigay na ninyo yung trabahong ito sa ating Pangulo. Kasi siya naman po ang binoto ng ating mga mamamayang Pilipino. Tama? Nung panahon po ninyo, never na nagpaabot ng anumang criticism si BBM. Nanahimik siya po. Inayaan lang kayo na magpatakbo ng ating bansa. Ni isang salita na masasama. Wala kayong narinig sa mga Marcoses. Pero ngayon, yun ang masama po sa inyo.